Ni si Marvin ng sasakyan. Yung ano, sige magluluto na ako. Luluto 53 cents itong kasi ito. Oh, ito na yung towel. Pampuno. Pinagawa daw to ni, parang gusto kong tumambay sa labas, be. Okay, so, oh, diba? Malinis. Kinusko. 3 minutes. Itong lamesa ng landlord namin. Kunin ni Marvin yung upo. Napakagaling. Ano yun? Ulit. Cut, cut. Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. Saturday ngayon at maglilinis si Marvin ng sasakyan. Ayan. Maglilinis siya. Magbabacuum siya dito. Kasi madumi eh. Uy, sarap. Sarap ng weather. Sakto lang yung lamig. Ayan o, nakasarado pa o. May lagay pa rin. Ayan na si Bebe. Maglinis siya. Mag-vacuum ka na, be? Pa-vacuum ka na. O sige, magluluto na ako. Luluto na tayo, guys. Mag-ano muna siya. Tatapon niya muna yung laman ng vacuum. Yan, nag-cut na rin ng grass kahapon yung landlord namin. Ayan, o. Ayan yung lutuan natin. Dito ko lulutuin yung tuyo. Tapos dito naman yung itlog ni Marvin na may kasamang sibuyas at kamatis. Ayan daw kasi yung gusto niya. Ayan. Kunin natin sa ref yung mga tuyo. Ayan. Meron kaming dilis, saka ano, yung pusit. Ayan o. $12.53 itong pusit. Ito, walang presyo. Ayan. Kailangan daw niya ng towel. Oh, bebe. Ano yung tsura mo? Oh, ito na yung towel. Pampunas. Magsasaing na din ako. Ito naman yung balde daw. Ba't may brush? Magbabrush si Marvin? Magbabrush ka, be? Ba't may brush dito? Oh. Guys, ito pala yung cake na binigay sa amin ni Kuya Arnel. Ang nakalagay, welcome to Winnipeg, John and Crystal. Cutie. Pinagawa daw to ni Kuya dun sa lumaban nata sa US. Sila yung nag-champion. Pero Pilipino yung gumawa daw. Yan. Si Marvin gustong-gusto niya nang kainin. Sabi ko, wait lang, wag mo munang kainin. Picture muna tayo. Pero may ano na to, may dumikit na kasi. Sarap. Kainin na rin namin, guys. Ayan na guys yung tuyo natin. Tapos nagigisa tayo ng sibuyas at kamatis. Ilalagay ko na rin yung itlog. Ayan guys, si Marvin. Tapos na maghugas. Parang gusto kong tumambay sa labas, be. Tambay ka. Ay. Ano po natin dyan? Yung upuan. Maya-maya pag mayroong silong na mainit pa eh. Oh. Time check guys. 4:50 na at pupunta kami sa simbahan. Sabado ngayon at ang misa kasi 5. Natulog lang ako kanina tapos may binabasa. Wow, linis. Para nakakahiyang maglagay ng ano. Tap-tap. Tap-tap daw natin yung ating sapatos. Let's go. Ayan guys, oh. Oh, diba? Malinis. Kinuskus ni Habi yan. Kuskus ko naman dito sa loob. Parang hindi. Tingnan mo, puro alikabok. Hindi ah. Oo, ano, mainit. Masyado. Ay, ikaw, doon na lang. Hindi na kami nagbukas ng aircon guys. Nagbukas lang ng konti yung bintana. Malapit lang mga 2 or 3 minutes drive lang ba to. Ayan na yung simbahan, no. Ayan, tagiliran. Lagyan muna ni Marvin kasi ang init. Pagpasok namin mamaya dito, ang init. Lagay muna natin. Pasok na tayo. Kadadating lang din nila Kuya JP. Tapos na ang misa. Linggo na bukas, be. Tapos na yung day off natin. Last day bukas. Bilis ang araw. Yung day off. Oo, Sarap maglakad-lakad. dalawang araw na agad yung ano. Tapos. Ano yung sasakyan, no? Uwian na tayo, guys. Hindi na rin nagbukas ng aircon, no? Nakabukas na yung bintana namin. Sabi ni Marvin, hindi daw siya stress sa daan. Kasi wala sasakyan. Doon pala sila ate. Punta sila sa J&J. Walang mga na sasakyan kasalubong.
Oh guys, nandito kami sa Co-op. Gusto kong kumain kasi wala ibang pagkain sa bahay. Mga luto-luto lang. Gusto ko lang ng may mapapapak. Kaya tingin tayo dito sa Co-op. May sandwich oh. Parang nag-crave akong chicken. Ay, to chicken na lang kaya. Ang lamig. Doon oh. Doon mainit. Ito binili natin guys. Chicken tenders na may kasamang dalawang sauce. $8 siya. Na si Marvin oh. Gamitin muna namin tong lamesa ng landlord namin. Kunin ni Marvin yung upuan. First time namin gagamitin yon. Dito kami kakain sa likod. Saan mo ilalagay? Dito or dun sa top, dun sa part na yun, bebe? Ang haba pala na, no? Tingnan mo yun sa bahay namin, be? Para mas mahaba yan. Doon mo ilagay. Doon. Oo, doon sa sulok tayo. Kaya mo na. Kunin na ni Marvin sa baba yung upuan namin. Dalawa siya kapinggan. Pinggan tayo. Sauce. Ah, nilahat mo na. Ayan yung cake. Dalan mo ako ng cupcake. Chocolate. Isa. Ayan si Marvin. May dala ng jacket. Ay, ba't mo kinagatan yung muffin ko? Apakagaling mo. Oh, first time namin gagamitin yan. Ayaw pa nga gamitin ni Marvin kasi daw magkakadumi eh. Visit. Oh, yeah. Taray. May upuan na tayo. Yung tubig ko. Kalahati na agad bawas. Uhaw na yan. Kanina pa tanghali yan. Ay, galing yung gripo. Nilagyan ko lang. Oh, ganda. Ah, jacket yun. Masarap buffalo. May isaw. Wow, walang mga sasak. So itong tatlo mga pa. Yung mga ano, lipat ko. Wala naman ako malito eh. Kasi nakatira 6 from Andrea. Meron pa. Tapos, Ano pang okay? Nanonood kami kay Kuya Michael. Kanina kay Kuya Jerson. Yan. Yung mga kakilala namin, pinapanood namin. Pag kami ay may free time talaga ni Marvin, nanonood kami. Ayan guys, naghahakot na si Marvin. No? hindi akin lang. Ayaw na daw niya umupo. Oo. Busog na busog ako. Pero konti lang yung rice. Hati naman ta. Ayan guys. Malamig na be? Hindi. Yeah. Alas 8 na pala. May araw pa. Dati, 5 pa lang. Dilim na eh. Oo. Ngayon nakakalabas-labas na kami. Alam mo. Dali. Guys, we're here. Oh, ayan. Guys, pag-usapan natin yung nagastos. Ay. Oh. Ano yun? Ulit. Cut. Huwag na gamitin mo, bebe. Ay, nasa na yung ano. Sinulat namin kung magkano yung nagastos namin ni Marvin nung kami, Winnipeg. Para sa amin, malaki na to. Laki na yun. First time mo nga lang gumala ng malayo eh. Ayan. First time namin gumala. Siyempre, unang-una, be. Nag-book. Ay, oo, nag-book. Diba nag-book kami sa Airbnb. Nag-ano naman tayo eh, paano siya? Pero nakalagay doon condo, pero apartment naman siya yung itsura niya. Oo, yan. Pero next time mag-aano na kami, hotel na ni Marvin. Pero yung Calgary namin, naka-Airbnb kami. Basement. Ano siya, parang townhouse, bagong gawa. Kaya maganda naman siya compare dun sa nirentahan namin sa Winnipeg. Ayan. Kasi okay naman siya sa taas, yung tulugan. Pero sa baba medyo, maganda siya sa picture. Ayan. Sa susunod mag-ano na lang kami, mag-hotel na lang kami. Pero hindi pa namin alam kung kailan ulit yung next gala namin. Pero nakapag-book na nga kami guys sa Calgary. Tapos may nag-comment na maganda daw sa Calgary ng July kasi madaming event ata. Tapos yung Stampede ba yun? Yung Stampede nga. July daw yun. 27 tayo eh. 27 kami dadating po doon. Parang nga, may nag-comment, nalimutan ko eh. Parang mga
Second week o third week siya ng ng July. Ay, Yan. dito, boss. Ano kami doon? Trabaho pa tayo nun. Oo. May trabaho pa po kami. Kasi nga yung bakasyon namin, last week ng July hanggang first week ng August. So, 1 week kami dun sa Calgary. Tas yung 1 week na natitira, hindi pa namin sure kung saan kami pupunta. Pero baka balak namin bumalik uli ng Winnipeg kasi na-meet nga namin ni Marvin, yung kaibigan ni Mama Aida na nasa Winnipeg. Kasi nga nakwento ko sa inyo, dapat nga sa Winnipeg, magma-migrate sila Marvin nung elementary ba high school? Parang mga high school ata. Ay, elementary pala. So, dapat puti yung asawa ni Marvin. Tatlo. Ayun. Bali, ayun na nga, nung sakto, kasi naka-follow pala sa akin si tita, nanonood siya ng vlog, tapos nakita niya na nasa Winnipeg daw kami. So, ni-try daw nila na pumunta sa outlet mall, baka daw nandun kami. And sakto nandun kami. Alam nyo ba, as in, kakadating lang namin, nag-washroom kami, diretso kaming washroom ni Marvin. Paglabas niya. Paalis na rin sila tita nun, di ba? Pauwi na kasi nag-shopping sila. Eh, anong oras na rin kami dumating nun? Hapon na rin tayo, di ba? Hapon na rin kami pumunta noon, pauwi na sila. Tapos ayun, nagpicture, tapos kwentuhan ng madali lang. Tapos sabi nga sa amin, baka pwedeng dumaan kami sa kanila. Eh sabi namin, pauwi na rin kami pagkatapos doon. Yan. Kaya sabi, next balik namin doon. 4 hours. 4 hours. Next na balik namin doon, mag-stay daw kami kala tita. Ayan, may pag-stay na kami sa Winnipeg pag bumisita kami. Tapos, di ba nga, may outlet mall, nagtutuwa kami ni Marvin kasi, syempre matagal. Parang Von Mills na ba? Oo, Von Mills. Sa presyo. Yeah. Huling punta namin ng outlet mall, nung nandito sila Mama Aida, yun sa Niagara Falls, no? Yun, di ba? Yun. Tapos hindi na ulit kasi nga. 1 year na, no? Oo, mag-1 year na. Kasi nga, mula nung umalis sila mama, doon na kami nakapag-decide na lilipat nga kami ng ibang province. Kaya, medyo nagbabudget na kami ng mga gastusin. Dahil kasi, pag lilipat ka talaga, kailangan mo talaga ng pera. Ayan. Kasi medyo malaki din ilalabas mo. Halimbawa, tulad namin, kailangan pwede namang biyahe na kasasakyan, pero dahil nga wala naman kami sasakyan, wala kami sasakyan sa Toronto, hindi namin kaya mag-drive Toronto to Saskatchewan, kaya lang kami, eroplano lang. Tapos yun nga, kumuha kami ng sasakyan, so naglabas din kami ng pang down payment doon, tapos wala pala tayong advance sa upa. Yan, upa. Tapos may mga binili pa kaming mga gamit kasi yung mga ibang gamit namin, pinamigay namin, yung mga ganun ba. So, ayun, balik na ulit tayo kung magkano yung nagastos namin sa Winnipeg na bisita namin. Airbnb muna, babe. Airbnb namin. Commercial, no? Oh, sorry. 125.48. 48. Yan yun. Pero pag, di ba? Kasama na yung tax. Lahat. Oo. Kasi nung nakita namin siya, sabi ni Marvin, ang mura. Tulugan lang naman kasi. Sabi namin, sige. Tapos sabi namin, tuwa pa kami. Pero mas okay yan kaysa doon sa unang book ko kahit mas mura yun. Anong mas book? okay yan. Kasi may unang binook si Marvin, parang rerentahan lang namin yung as-in lang room. yun. Baka yung tinutukoy nila ate Pam na nirentahan nila room lang daw. Baka din yun kasi mura. Di ba mura yun? Hindi ba? Wala na yun. Ay, siguro. Baka yun. Kasi room din yung unang binook ni Marvin, tapos may kasama kami doon. Hindi na landlord ata, tapos yung sasakyan nga sa labas lang, sa kalsada. Natakot si Marvin, baka mamaya manakaw kasi uso rin naman daw ang nakawan din dun sa Winnipeg. Kaya tamaan ako. Kaya sabi niya, mag-book na lang siya ng iba, so kinancel niya, tapos nakakita nga siya nun. So, okay naman. Oo, akala kasi nga namin sa labas din kasi sabi niya, di ba, street daw? Pwede. Feel free. Street parking daw. Tapos mayroon pala dun sa likod na may parking talaga para dun sa Airbnb. Oo. So ayan, nag-book kami 1 month before ba tayo? 1 month before, ayan, nakapagbayad na kami niyan. Tapos, nung, papunta na kami doon. So, unang stop namin, saan tayo nag-start? Nung Verden, yan. Sa Verden kami. Nag-Tim Hortons kami doon. So, inagastos Tim Hortons ba tayo? Yes, yung pinakauna. Ayaw nga. Yung muffin. Nilibre tayo ni Kuya JP. Oo, nilibre kami ni Kuya JP ng ng croissant.
Tapos, Nag-tea lang ako nun. oo, Kasi masama pakiramdam ko. nag-tea siya. Tapos, yun nga, nagpabila ako kay Marvin ng ice cup. Kaya ang nagastos lang namin sa Tim Hortons ay $3.50. Yun yung nag-stop lang kami nun. Gawa nga ng mga wala pang kain sila ata. Oy, kumain na rin. Hindi kumain sila ate before umalis. Kami, kumain kami sa Baguio, sa biyahe. Tapos may nag-comment nga first time daw niyang makita na Sarap kumain kaya sa Sarap daw, nun, Ang kimchi kaldero. rice. Sa daw, sa kaldero ba din tawag doon? Kaldero ba tayo kumain? Oo, doon sa sa rice Rice cooker cooker. mismo? Oo, sa mismong rice Doon ba? cooker. Meron kasi kaming bit-bit na baunan talaga, guys. Tapos, ang ni Marvin, sabi niya sa akin, sa na lang, akala namin kasi hati-hatiin. Kasi nga, madami yung niluto ko para mabigyan namin Ay, sila. oo nga. Sila Doon tayo kuya. kumain. Oo, ay hindi na namin sila may bibigyan kasi hindi na nga kami kakain pala sa park kasi nga ang lamig. Sabi namin, kainin na namin. Ay, gutom na gutom kami ni Marvin nun kasi nga, hindi ata tayo kumain ng gabi Ito yun eh. dinner. Kasi minsan nga hindi na kami nagdi-dinner ni Marvin. Ayan, so gutom na gutom kami sa biyahe. Si Marvin sinusubuan ko kasi nga siya yung nagdra-drive. Ayan. Hindi ko alam pero hindi ako nabusog nun, bebe. Oo din, sakto lang. Hindi kami nabusog. Mabigat sa tiyan. Konti lang yung kanin. Ay, konti lang yung kanin. Oo, Mukha lang konti siyang madami kasi nilagyan ko siya ng kimchi rice. Dumami siya. Ayan. Sunod natin sa ba? Sa Seafood City, baby. Oo. Kumain muna tayo. Sa Seafood Hindi pa tayo City. nakapagpagas kasi nag-Seafood City muna tayo. Noon yung Nasa yung 42. Ito pala. 42, Saan ko 54. nilagay? Ayan. Nag-Seafood City nga kami. Kumain tayo. So, pumunta kami ng Seafood City. Ang nagastos namin doon, $42.54. Ang in-order lang namin yun, yung dalawang inihaw na pusit. Tapos, yung kay Marvin, barbecue at ano yung ulam na may Igado. sabaw? Yun, igado. Ay, natikman natin yung kay Kuya Mark, di ba? Yung igado, first time natin natikman. Yun, igado. Tapos Ikaw lang. nga, ay, hindi ka ba kumain nun? Hindi nakakain ng igado. Dati? Oo. First time ko pala makakain ng igado kala Kuya Mark. Tapos nung ngayon nga, nung nagsama-sama na kami sa table, sila ate pa, ang binili nila yung barbecue, madami siya. Tapos inilapag namin sa lamesa para sharing nilang. Tapos hindi na kami umorder Sila ng... bumili ng barbecue, marami, di ba? Madami yung binili nila kuya, di ba? Nila ate Pam. Tapos, may dala sila ate ng rice, si ate Pam, siya kasi ate Aida. Kami kasi, hindi na kami nagdala ng rice kasi yung dala namin, yung sana, sisig. Yung kasi dapat ang bala, kakain kami sa park, kaso nga hindi na kaya kasi sobrang lamig. Ayun. So, sharing na lang sa mga ulam, bigay. Tapos may dala ring chicken nun sila ate Aida, no? May dala silang chicken, no? So, binigyan din kami baon. Ayan. So, yun lang yung nagastos namin sa nagpagas ako seafood. $50. Ayan, nagpagas si Marvin. Full tank yun? Kasi konting-konti na lang. No? Full tank na yun. Oo, konti na lang kasi yung gas ni Marvin nun. Pero before tayo umalis, nagpagas ka ba? Or nung gabi? $37 yun. Before umalis or nung Kagabi gabi? yun, gabi. Gabi, okay. So, isasama natin yung hindi. Isama mo, $600. Oo, baka abot din $600. So, ayun, nag-Seafood City kami. Tapos, Nagda-lift na tayo, di ba? oh yes. Diretso. Yung next namin, pumunta kami dun sa Canadian, yung Royal Canadian Mint. Kaso nga, hindi kami pinapasok sa taas dahil nga advance booking siya. So, nag-ikot-ikot lang kami dun sa baba kung ano lang yung pwede naming makita. So, next na pinuntahan namin, pumunta na kami sa The Leaf. Ang ganda nun. Grabe no. Puro halaman. Puro halaman. Kung mahilig ka talagang sa mga nature, puno-puno na ganyan. Tapos may mga halaman, tapos butterfly sa taas. Yan, maganda siya. Bago pa lang pala siya kasi nung chinek ko siya sa YouTube, yung mga pumunta doon, parang mga 3 years or 2 years ago lang yan na nag-open. Bago pa nga. Kaya pala ang ganda-ganda niya, parang bago. Tapos, ang binayaran namin doon, $25.39 Magkano kami per person, dalawa. baby? Marvin yan. nga tayo. Ang alam ko. So, pagkatapos nung The Leaf, wala na kaming ibang pinuntahan no, naghiwa-hiwalay na kami noon. Kanya-kanya ng kasi anong oras na din nun? Mga alas 6 na ba nun? O magse-7? Magse-7 na nun guys. Kaya parang kanya-kanya ng gusto na kasi ni Pachi mag-swimming sa sa hotel. Tapos kami ni Marvin, pinuntahan namin noon ay yung... Kumain ba muna tayo? Ay, punta tayo ng Nag-grocery muna. Yeah. Ano ba muna? Punta muna kami ng grocery. Yan, nag-grocery pala kami dun sa Asian store doon.
hindi siya kalakihan, sakto lang. Ang nagastos namin doon, $110.16. Madami na naman siya yun. Bumili ako ng tuyo, tapos may bangus tayong binili, no? Andyan pa nga pala, ano? Oo, may bangus, saka apat na, longganisa. Ayun palang lutuin ko, be. Ayan, longganisa. Mga babay muna, mani muna. Kasi paborito namin ni Marvin yan, yung longganisa, pag nagluto ako nan. Ito, ang daming rice. Grabe. Tapos pagka, Nag-Jollibee na. ay, nagpunta pa kami dun sa cafe. Tapos dalawang cafe yung pinuntahan namin. Yung isa kasi, sobrang puno. Oo, sobrang puno. Tapos yung isang pinuntahan namin cafe, yung gusto kong donut, hindi sila available dahil nga, kakabili lang daw nila nung cafe na yon. So, iba na daw yung may-ari. So, nagtatry daw silang gumawa nung same na donut, pero yung sarili daw talaga nila. Ayan. Kaya sabi nila, update na lang daw nila ako. Kaya sabi ko, nagbisita lang ako dito, taga Saskatchewan ako. Tapos sabi niya, okay. Tapos ganyan, chika-chika muna kami. So, yung nagastos ko doon, $18 yun eh. Nasaan yun? Ayun, yung Dahlia. $18.03 yan. Tapos yung next na nga nag-Jollibee na kami ni Marvin. Ay, nakasulat kasi dito lahat ng mga ginastos namin, guys. So, nag-Jollibee kami. Ang binili lang naman namin sa Jollibee, yung dalawang chicken na may isang rice. So, $12.86. Tapos may nag-comment sa TikTok ko, nakita daw niya kami sa Jollibee. Hindi man lang kami nakapag-hi. Tapos nung nag-post ako sa TikTok ng video namin nasa Jollibee. Tapos sabi niya, lumabas na kasi kami noon. Nahagip daw sa camera yung sasakyan nila. Hindi ko natanong kung nasa ang part siya doon, kung nasa loob ba siya noon or nasa labas. Ayan. Tapos, umuwi na. Muna tayo. Hindi pa, Dalarama umaga yun before tayo sumimba. Ayan. Tapos, ayan na. Ayun, bali yung nagastos namin nung araw na yun. Ay, dagdag mo pala to, bebe, $12.80. Hindi, pag-total mo na lahat. Sige. Basta wala pang 300 plus yung nagastos namin nung araw na yon. So, pinag-plus-plus kasi nakahiwalay pala yung iba Kala ko kasi doon siya So, yung next day naman, kinabukasan, kami. Ano ba yung una? Nagdalarama. Yan. Nagdalarama kami noon. Nagmili lang kami ng mga mouthwash. Wala kami toothpaste noon. Wala kaming toothpaste na doon. Nung gabi. Kaya bumili kami ng mouthwash nung kinabukasan. Pagka bago pumunta sa simbahan, tapos bumili ako ng suklay. Yung mga kailangang bilhin. Ayan, oo, nandiyan yung suklay. Tapos, hindi naman kami gumastos ng lunch namin kasi nga Kuya JP ang nagbayad nung kumain kami sa Yes Buffet. Yun, bebe? Yeah, sa Yes Buffet kasi birthday nga ni Kuya JP. Tapos, yung next na pinuntahan namin, yung kalapit, Polo Park, yung mall doon. So, pumunta kami doon sa yung mga skincare yun, yung mga Korean skincare. Yun yung bebe? Unique. Basta unique. Ang nagastos ko doon ay $20.02. Ang binili ko doon yung pang blush on, saka yung lip oil ba yun? Tapos gusto lang namin mag-hi kay Kuya Arnel. Thank you nga po pala dun sa cake. Yan. Hindi siya nakapag-meet sa amin nung unang araw namin sa Winnipeg kasi alam daw niya na madami kami pupuntahan. Nung Sabado din niya pinagawa yung yung cake. Ayan, pinagawa daw niya talaga yun para sa amin. Gusto daw niya sanang ibigay yung mismong araw kaso ngayon busy. So sabi nga baka daw makasaglit kami din doon. Ma-meet niya kami kahit saglit lang daw para maibigay yung cake. Tapos binigyan din kami ng bacon ni Kuya Arnel. Thank you uli Kuya Arnel. Oo, may bacon pa pala kami dyan. Bale, ayun na nga. Ang next na binuntahan na namin yung outlet mall. Si Marvin, nagtitingin-tingin kami doon. Sabi ko sa kanya, bumili siya ng ng t-shirt. Kasi nga wala nga siyang mga t-shirt. Yung mga t-shirt na galing pang Pinas. Yung t-shirt ko pa yung magaganda yung galing kay Ate Maylin. Oo, yun yung mga t-shirt niya lang, saka yung mga regalo sa kanya. Tapos yung kalamitan na sinusuot niya, laging mga t-shirt. Yung galing pang Pinas na talaga, iba na yung kulay. Talagang na siya, makikita mo yung kulay. Parang anong tawag sa mga ganong kulay na lumang-luma? Kupas na. Kupas na yung mga t-shirt niya. Tapos medyo maliliit na rin. Ay ayaw niya kasi bumili kasi nagagamit pa daw. Kaya sabi ko sa kanya.
Kahit na may butas, sinusuot mo eh. Tingnan mo yung pantalon mo, pakita mo. May butas yun. At natabi niya pa sa akin, tatapon ko ba ito, be? Baka pwede mo pang, baka better mo pang tahiin. Pang-walking to eh. Tahiin daw. Kahit, ang laki na ng butas yan, guys. Nasa Toronto pa kami yan. Hindi pa rin niya Yung isa tinapon ko tinatapon. na eh. Ngayon talagang malaki na. Tapos ayun, sabi ko nga, halika, pumili ka dyan, bibili. Kasi naka-sale nga siya, parang $40, dalawang t-shirt na siya. Maganda rin kasi yung t-shirt, yung sa Adidas, medyo makapal. Ayan. Nagustuhan naman ni Marvin yung design niya. Tapos gusto kong bumili ng tsinelas. Kaso, hindi ako bumili ng, nagdadalawang isip ako. Tapos wala pa yung size na para sa akin. Merong sakto lang. Ay, ang size ko lang naman 7. Pag 8, medyo malaki talaga siya sa akin. Kaya hindi ko na binili. So, yung nabayaran ko dun sa t-shirt ni Marvin, dalawa, $44.80. Tapos, ang next nun, nagtitingin-tingin na ako. Oo, nagtingin-tingin ako doon kasi nga, sabi ko, gusto kong bumili talaga ng sandals. Punta ako sa Guess, punta ako sa Aldo. Pumunta kami ng Tommy. Tommy, ay, Tommy muna. Tommy ba yun? Oo. Sa Tommy. Oo, hindi kami nagbili sa Tommy kasi may mga nakasale pero mahal pa rin kasi siya. Ayan, kaya hindi na rin kami kumuha ni Marvin. Punta ako sa Guess. May mga yun nga, gusto kong bumili ng wallet, pinapili ko pa si Marvin. Hindi mo binili? Hindi ko binili. Kasi, nakasale siya, pero nagdadalawang isip pa rin ako, kaya hindi ko na rin binili. Tapos, nung nasa Aldo ako, sabi ni Marvin, paglabas niya, sabi niya kasi sa akin, bibili siya ng chat time. So, bumili nga siya ng chat time, nag-deal team. Hindi matamis, hindi niya nagustuhan yung hindi niya nasabi yung yung sa sugar. So, yung binayaran niya doon, $9.41. Kasi lagi naman yung tinatanong yun eh. Oh, hindi daw siya tinanong. Nung tinikman ko, hindi nga siya matamis. So, parang wala siyang lasa. Kaya parang hindi namin na-enjoy yung milk tea. Minsan na nga lang makapag-milk tea eh. Tapos ayun, nagpunta rin ako dun sa Aldo kasi nga bibili ako sana ng hikaw. Kasi yung mga hikaw na binili ko sa Aldo nun sa Toronto, magti 3 years na rin ata to. 2023 ko pa to binili eh. Paano na rin siya? Na rin yung ibang kulay, yung parang iba na yung kulay niya kasi medyo matagal na rin. Kaya sabi ko gusto kong bumili ng mga hikaw. Tapos yung iba kong hikaw, nalaglag niya. Na-flash niya. Bakit ko na-flash? Na-flash niya yung mga hikaw ko. Ay, ako na mag-talk. Sige. Huwag mo na akong kausapin. Tapos ayun, punta akong Aldo. May nagustuhan ako mga sandals. Pinakita ko yun sa vlog ko. Gusto ko talagang bilhin. Kasi sabi ko, wala pa kaming ibang gala ni Marvin. Tapos sabi nga ni Marvin, bili na lang daw kami pagpunta kami ng Calgary. Kasi nga, 5% lang yung, doon, yung tax. So, sana pagpunta namin doon, may mga nakasell para makabili naman kami. Sabi niya, magsha-shopping daw siya doon. Siguraduhin mo lang magsha-shopping ka. Pag ikaw pagpunta natin, wala kang nabili doon, sinasabi ko sa'yo. Sapatos, yung New Balance. Hindi naman galing sa'yo yung perang yun eh, galing sa company. Gusto ko kasi, maximize ako. Galing sa company yung kasi nga may wellness kami, yung mga running shoes, pwede yun, worth 300, ayan. Tapos, pagkatapos namin doon guys, na kami. Wala naman kami binili sa IKEA kasi mabilis lang kami. At nandun na nga sila ate sa Seafood City. So, yung Seafood City noon, 6:00 daw close na. Dumating kami parang 5:50. 5:50 kami dumating doon. Buti pa nakapasok kami. Kasi pag saktong 6:00, hindi na sila nagpapapasok. Nakabili naman kami ni Marvin kahit pa paano. Ang unang kinuha ni Marvin, naghiwalay kasi kami, nag-washroom siya. Tapos pagbalik niya, may dala siyang tinapay. Ang binili niya doon sa Pandesal dalawa, $9.98. Tapos yung mga kinuha ko, ang mahal ng kimchi, $50 ata. Mahal, no? Oo, kasi nung sa Costco, mga $10 lang ata, $15. Kaya hindi na ako bumili ng kimchi. Kasi sabi ko, bili ba akong kimchi? Kasi 3 weeks pa before kami pumunta ng Regina, gusto ko mag-kimchi rice. May kimchi pa naman, may ganyan na lang yung kimchi rice. Ganyan, ayan. Next week pa kami babalik sa Regina. So, ang bayaran sa Seafood City, $25.73. Yun nga, mga pagkain din yon, mga pangluto-luto, ayan. Tapos, ang next namin, punta tayo sa dun sa Center of Canada. Center of Canada, wala naman tayong ginastos doon. Tapos pagkatapos namin yun, uuwi na. Dumaan kami pagas muna kami. Pagas? Oo. Ayun, nagpagas uli sila sa Petro. Kasi nga, 4 hours pa yung i-drive.
So, yung binayaran ni Marvin sa Petro, $23.34. Tapos, sabi ko kay Marvin, A&W na rin. nagugutom na ako kasi baka hindi na kami dumaan dun sa mismong city. Kaya, last yung McDo. Kaya sabi ni Marvin, ay sige, order tayo sa A&W. Ang naano lang kami kasi yung binilhan naming A&W, sila. Hindi naman sa puro, alam niyo na yung lahing yun. Nakakamay Lahat sila, nakakamay sila, wala silang Masarap gloves. Sabi ko kay Marvin, wala silang gloves. Talagang yung tinapay, yung Bare yung hands. yung cheese, hinahawakan talaga nila ng walang sabi ko. Parang sabi ko, wala na akong ganang kumain. Pero syempre, gutom tayo. Kinain ko pa rin. Hindi naman tayo mamamatay. tikit mata na lang. Hindi naman tayo mamamatay dyan eh. Gutom tayo. So, yung binayaran mo sa A&W, $25.51. Kaya yun. Mahal pala nun First time ko kumain yan. Kasi hindi tayo bumibili ng sa Toronto eh. Ayun nga, kasi nga, mahal nga. Oo. Kami nga nakakain lang ng Five Guys. Nagtrabaho lang kami. Tapos pagkatapos namin magtrabaho, hindi na kami nakapag-try. Kasi nga medyo pricey din nga sa Five Guys. Ang nakakainan lang namin ni Marvin yung lang. McDo. McDo lang na $3 lang. McDo. Maliit Maliit nga lang. Tapos sa Jollibee, hindi ko pa rin natatry yung Yum Burger kasi medyo, medyo mahal siya. Nakatry ata ako kasi may nagbigay or parang hinatian ako or pinatikim ako, ganyan. Pero hindi ako bumibili. Binibili ko lang talaga doon yung chicken spaghetti, chicken na with rice, yun lang. Tapos yung last na ginastos namin noon, McDo. Malapit na tayo nun, no? Nasang part na ba tayo nun? Tayo ko. Para mga 1 hour and 30 minutes na lang nasa na kami. Nasa Kipling na kami. Nag-McDo kami doon, stopover. Kala nga namin close na yung McDo, pero meron pa naman pala. Ayan. Kasi walang tao talaga. Kahit doon sa front, walang katao-tao. Tapos nung pumasok kami, yun lumabas. So, yung nagastos lang namin ni Marvin doon, $9.48. Kasi ang binili lang namin... 48 yan, no? Yeah, 48. Kasi ang binili lang namin doon, nitry namin yung donut. Yung donut nila na maliliit. Masarap siya. Tapos, yung sundae na ice cream. Nag-Sunday ba? Nag-Sunday tayo, di ba? Yun lang yung pampaano lang. Tapos yung pauwi, kanta-kanta na kasi nga, nung una nakatulog na ako kung kailan malapit na. Tapos nung nagising yung sabi ni Marvin, patugtog ka. Kasi nga inaantok na daw siya, napapapiktik na daw. Kaya nagkaraoke kami ni Marvin pauwi para magising lamang siya. Ayun, hanggang na pag-uwi namin, gising na. Ay, tumalsik. So yung nagastos namin, 461.49. Tapos i-plus natin yung aming Airbnb. Yun yung nagastos namin ng 2 days, yung 461.49. Tapos sinama namin yung bayad namin sa sa Airbnb, 125.48. Kaya yung total, 586.97. Yan. Ayun yung nagastos namin. Ang budget lang namin ni Marvin, 500. 500. Hindi, ang budget lang sinabi ko nung kay Marvin, baka 500 lang or abot ng 5 to 600. Yung mga ganyan. Mabot naman eh. Pero kahit papaano, okay na rin naman. Na-enjoy naman namin kahit papaano, kahit hindi kami gumastos ng sobrang laki. Pero tingnan namin sa Calgary, guys. Kung Kasi, ano gastos dun ba? Kasi 1 week yun eh. 1 week yun, tas Kasi everyday. gumastos na tayo ng $41. Gumastos na tayo ng Airbnb na 200 data tayo nun. Saan? Airbnb. Sa Calgary? Oo. Ay, oo. 300 na kagad. May 300 na kami nagastos kasi nga nagbayad na kami ng Airbnb kasi hati-hati kami sa basement. So, yung pagkain namin. Kasi pag unang dating namin nun, Dadala tayo pagkain. unang dating namin doon, so kasi halos buong araw namin magdadrive kami mula dito papuntang Calgary 9 hours. Pero hindi pa yun na magna 9 hours kasi may mga stopover pa kami nga, mga kain-kain. So, gabi na kami dadating ng Calgary. Tapos, ang balak namin, unang gabi namin doon, mag-iikot kami sa downtown, no? Kakain kami doon sa downtown. Gutom. Mimit natin si Ate Jessa, nasa downtown siya. Kasi nasa siya, fine dining, siya, cook si Ate Jessa. Kababayan ko siya, galing din siya Toronto. Last year siya lumipat ng Calgary. So 1 year na siya, ngayong summer dun sa Calgary. Ayan. Ayun balak namin. Tapos nakapag-book na rin sila Ate Aida para dun sa mga papasyalan sa Bal. Ayun yung $81 yun. Ayun. Binayaran mo na? Binayaran ko na. Ayan, yung mga
So, update pala namin sila Ate Emma. Nakalimutan ko. Kasi nga sabi ni Ate Emma, nag-message ako kay Ate Emma na, pupunta. Yung mga kasama namin. Yung kasama namin sa Winnipeg, sila uli yung kasama namin. Mga subscriber din sila nila Ate Emma at Kuya Alwin. Minessage ko kasi sa Ate Emma, nag-ask ako kung saan, pwede mag-rent. Tinanong ko ba kung saan mura or saan maganda. Basta hindi ko na maalala. Tapos sabi nga ni Ate Emma, kailan daw kami pupunta para ma-meet daw niya kami. Tapos yun nga, kung wala daw kaming kasama, papasyal daw nga kami dun sa yung mga pasyalan dun, yung sa Banff ba yun? Yun, yung nalalamig na ako guys. Mga 8:30 na ata. Ayun, tapos hindi ko na uli na message si Ate Emma kasi medyo na busy na nga. Tapos pagod galing sa trabaho, alam nyo naman sa isang araw, 10 hours kami nag-work ni Marvin, tapos maaga yung gising namin. Kaya hindi rin ako makapag-edit talaga, hindi ako makapag-upload. Talagang umaabot ng ilang araw. ng ilang araw bago ma-upload. So itong vlog na to, siguro 1 week before ko to ma-upload. Sorry na guys. Ayan, kapag medyo gumaan-gaan na, kasi magte-3 months na ako, parang hindi ko pa rin talaga kaya, hindi pa rin ako nakakapag-adjust. Kasi yung mga kasama namin na ilang taon na rin, yun, sabi nila maganda yung schedule ng work kasi 3 days yung day off namin, tapos maganda yung benefits nga ng company, kasi iba-iba yung mga binibigay na benefits nila. Yun nga, may bakasyon kami, nung summer, bakasyon din ng, ng Pasko, 2 weeks din. Ayun, bayad yun. Tapos may wellness kami 300. Yun, bibili ka, halimbawa, kung anong mga, maganda yung benefits. Kaya nga sabi nga nila, bihira na makakita ng gantong company. Ayan. Nga lang talaga, mabigat lang talaga yung trabaho. Pero kaya naman, kinakaya naman namin ni Marvin. Si Marvin, ilang buwan ka na dyan? 6 na. 7, magsa-7 na. Sa June ako nga. Oo, magsa-7 na siya. Ako 18 pa, 6 months pa lang. Kaka 6 months mo lang ba? 18. Last week, no? Kaka 6 months mo lang. 18, Ako naman, mag 3 months naman ako dito, guys. Malaking bagay din na lumipat kami dito. Malaking tipid din, no, bebe? Tama yung sinabi ng subscribers sa mga commenters. Yeah. Kaso nga, nung una kasi iniisip namin nga na yung pang PR. Tapos nga, nagkahigpitan na. Hindi na rin siya pasok yung sa Tim Hortons. Kasi nag-close na rin yung nagkaroon na sila ng cap dun sa mga nasa hospitality. So next year ulit sila mag-a-accept, pero syempre hindi natin sure. Less hours ka pa dun. Oo, yun nga. Magkakadagdag ng oras kapag summer, pero pag winter nga nagbabawas sila ng oras lang, diba? kasi slow. Ay dito kasi kahit winter, yun ang pinakamalakas nila, winter. Tapos magi-slow man sila dito ng summer, ibabakasyon nila yon, tapos bayad pa yon. Ayun, kaya maganda rin. Tapos yung day off namin ni Marvin, tulad ngayon, day off kami 3 days sabay. Tapos pag may holiday pa, 4 days yung off namin. 3 days lang kami papasok. Kaya ngayon, hindi kami pumapasok sa loob. Kasi kahapon nasa loob lang kami ng bahay. Tapos sabi ni Marvin, pasok na tayo. Sabi ko, anong gagawin natin doon? Sabi niya, ay wala. Ayun. Ay, minsan lakad-lakad lang din kami ni Marvin. Minsan nood ng movie. Yun lang yung ginagawa namin dito. Tapos sabi niya, wala na tayong ibang gagawin, be. Sabi ko, anong gusto mo? Sa city tayo. Gastos daw. Kasi sabi niya kanina, kung nasa city daw kami, ano yung Dalarama? Oh, be, baka kailangan natin to, yung mga ganun-ganun. Bilhin natin to, baka magamit natin to. Bibili naman, diba nung nag-Regina tayo? Oo, yung nag-stay tayo kalahati. Ang dami natin nabili. Ang laki ng nagastos namin. Parang 3 days ba tayo? Nung 4 days. Ang laki na nagastos namin nun. Kasi nag-crazy beans kami, guys. Nagtingin-tingin kami doon. Sabi talaga, diba? Oo, sabi, $10 lang to, bibili natin to, ganyan-ganyan. Hanggang sa dumami na, tapos nag-winners ako, bumili kami nung lutuan kasi nga malaki siya. Ayan, yung mga ganyan. Kaya, parang yung hindi ka umuwi ng 1 buwan, pero nabawi yung gastos. Nung pumunta ka lang ng ilang araw, ayan. So, hanggang dito na lang, guys, kasi nga, magna-9 na, kailangan na namin magpahinga. Naantok na rin ako. Naantok na daw siya. Pero pag nasa baba naman, alam niyang pinagkakalibangan niya ngayon, anime. Nanonood siya ng anime, guys. Ayan na. Ayusin niya na to. Nasa ko muna ilalim. Pagbago punas pa niya. Pagbago, alagang-alaga. Pupunasan pa niya. Ingatan mo to, ha. Baka mawarak mo din. Nawarak kanina yung ano eh. Pero pawarak na siya, oh. Ganyan talaga. Kasi mura lang ito.
Ito ba talaga ang nasa ilalim? Ang alam ko ito nasa taas. Kasi madumi. Ayan, oh. Ayan. Ayan, oh. Ito na. Sa ilalim niya. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. See you on my next vlog. Bye!